Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga nakawala ang mga korap na mga opisyalis na ito dahil patuloy ang investigasyon. Dahil nga sa mga bilyong-bilyong pondo na nawawala sa bansang natin ay talagang nagkaroon ng matibay na talagang nagsama-sama ang mabubuting mga opisyalis. Kaya naman pati itong si Sandro na ito at iba pa niyang mga kasamahan ay talagang naiimbestigahan na. Dito nga natin makikita at mapapansin na talagang pinanghahawakan nga nila ang bansang Pilipinas. Gusto na nilang maging bangag at maging pulboronic. Gusto pa nilang magnanakaw lahat ng mga opisyales. Ngunit dito nga natin mapapansin mga kaibigan ng sobrang napakalaki pala ng pera ng bansang Pilipinas dahil halos bilyon-bilyon ang pondo na sana ay makakatulong sa ating mga kababayang Pinoy na kung titignan at pag-aaralan natin ng mabuti ay talagang meron na dapat nagagawa ang mga opisyalis na ito sa bansang Pilipinas. Ngunit tila pala hindi ganito ang kanilang kagustuhan dahil gusto pala nilang mangulimbat ng kaban ng bayan na kung tutuusin ay talagang magiginhawa ang buhay ng bawat Pilipino. Ngunit dito natin mapapansin sa bansa natin ay talagang wala ng matinong opisyales mula nung maupo si Kuting ng Norte kasama na itong si Sandro at Lisa Tanas at Tambolos Los Romualdez. Kaya naman maraming netizen ang nag-aabang kung ano nga ba talaga ang mangyayari sa pamilyang ito at banat nga nila na wag na nilang hintayin na magalit pa ang taong bayan at sila na mismo ang gagawa ng paraan nang sa ganoon ay mapatalsik itong si Kuting ng Norte at Sandro at Tambolos Los. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Para sa inyo, para sa katotohanan, para sa Pilipino, at para siyempre kay Pangulong Duterte na gusto ko na siyang makauwi. Okay? You don't wait for 2028. Marami pwedeng mangyari. Pwedeng ipapatay si Inday Sara dahil may death threat yan. Ipagurgur yan. O kung I hope not. Kaya dapat talaga ingatan si Sara Duterte, si Inday. Sige. Kung magurgur nila si Inday, sino na susuportahan nyo? Can I ask you? Kasi pinagplanuhang gurgurin yan. Sinabi naman niya yan. Kaya dapat talaga nag-iingat sa dyan sa dahig. Kung magurgur, magtagumpay ang mga demonyo ni Lisa Tanas. Kung magurgur nila si Inday Sara, whatever, anong magawa nila, dalhin yung plano nila. Sinong gusto nyong ilaban sa 2028? Sige nga, can I see comments here? Oh. Si Basti daw ang itapalit pag nawala si Inday. O, di ba? So ngayon, eto, tanungin ko kayo. Kasi marami nagme-message, ma'am, makakalaya ba si PRRD sa 2023, sa September 23? Hindi po makakalaya si PRRD. Kasi yung confirmation of charges na yan, di ba? Doon natin maririnig kung i-confirm ba yung mga charges, yung mga ibinatos sa kanya. So kung ma-confirm yan, definitely forward sa trial. Kung hindi naman, okay, pwede siyang mapapalaya siya, but not September 23. Sabi ni Lula, Sara lang ako. Sara lang, ayaw ko kay Biko o Magalong. Bakit? Okay? Matsaka natin mag-usapan yan. Ikaw ilalaban namin palangga, sabi ni Bantilan. Kung pwede nga lang ako. Kaso, bago ako lumaban, kailangan basura yung mga kasong tinanim nila sa akin. Tinaniman ako ng kaso ng mga putang inang yan. Sabi ni Bantilan, ipapush daw ako. Yes, sabi ni Ruth, Yoshinoba, ikaw ako na lang. Kung pwede lang. Para magurgur ko sing lahat. Pag ako naging presidente niyo, ubos yan. I'm serious. Papaimbita ko lahat yan. Pero meron pa akong grand plan sa kanila. Hindi lang yung imbitasyon na yan. Pag ako naging presidente niyo, ubos lahat yan. Pati mga asa at mga anak. Kasi napupunan pa lang, dudukutin ko lahat. Para hindi na sila pamarisan. Dahil talamak, malala na ang Pilipinas. Wala na yung kwenta. Huwag na kayo kumanta ng pambansang awit. Ang mamatay ng dahil sa'yo.
Dahil sa iyo, referring to your country. But what are you doing? Mahal nyo ba country nyo? Lahat, ilang kongresista yan. Halos lahat magnanakaw. Ilang senador yan. Halos lahat magnanakaw. Ang mga asawa nila nagpapakasasa, halos lahat yan. May property sa Baguio, sa Tagaytay, sa mga magagandang location sa Pilipinas. May property sa Paris, sa Amerika, o kung saan pa man, sa Europa. Sabi ni Bantilan, ang mamatay ng dahil sa baha. Exactly. Sabi ni Jollibee, kilala na raw ako, mananalo ko. Pwede ako manalo. Yang mga Hermes nila, ipalunok. Alam mo, kung ako maging presidente niyo, lahat ng Hermes, ipalunok ko sa kanila. Palunok ko sa mga bungangan nila, ipasok ko lahat sa kipay nila para maramdaman nila kung gaano kasakit. Okay? Ang ginawa nilang pagnanakaw sa inyo, sa mga kababayan natin. Dapat gurgurin silang lahat. Wala na pong ibang solusyon. Yan, bitay-bitay na yan. Para proseso pa yan. Eh. Hindi naman tayo pwede, magbitay tayo ngayon. Dadaan pa sa Kongreso, Senado. Pag ako naging presidente nyo, may plano na ako dyan kung paano ko sila ubusin. Kaya wag nyo akong gawing presidente. Ubus lahat yung mga yan. Sabi ni EB, Long Beach, dapat lunurin sila sa baha. Exactly. Kaya I don't see any benefits from paying taxes kasi puro magnanakaw sa gobyerno, sabi ni Katobi. Exactly. Bakit ba ang mga artista bumubika ka ang pek-pek nila, ang belat nila dyan sa mga politiko? Kasi katching-katching, pera ng bayan. Yung mga nag-interpolate dyan sa Kongreso, Senado, magnanakaw rin ng mga yan. Ginagawa lang kayong katawa-tawa. Lahat sila nagbabatuhan ng ganyan. Mga magnanakaw din. You have to act now. Kailangan ninyong kumilos. Dukutin nyo lahat ang mga ninakaw nila. Bawiin nyo, ipalunok nyo sa mga yan. Okay? Yang diskaya na yan. Di ba? Na-raid yung kanyang bahay, 2 lang nakita, 3, 4 ngayon, na-recover na raw, 12 na mga luxury cars. Pigain si Diskaya, sino ang kasabwat niya? Malang kasabwat yan eh. May mga pictures na lumabas, kasama niya si Tambaluslos, kasama niya si Lili Satanas, kung sino-sino mga kasama niya. Hindi yan kikita ng bilyon-bilyon na gagamit ng 7 different ano tawag dyan? Construction company o contractor. Di ba? Yung mga contractor, construction. Ano tawag dyan sa mga pangalan ng kumpanya na teka, andito. Ni-screenshot ko. Nakakawawa kayo. Ewan ko sa inyo mga palangga. Pagod na ako. Nakasuwa na nga ako. Ayaw nyo pa rin. Ano gagawin ko sa inyo? Kailangan pa ba akong magpagurgur sa kanila? Ito yung mga company na nakakuha ng projects ng mga contracts. Grabe, ang dami, Alpha Omega, St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew. Putang inan to, may pa Saint pa. Ginamit pa ang pasanto-santo, santo ng kawatan, Elite General Contractor, Amethyst, YPR, General Contractor, Amethyst Horizon Builders, Great Pacific Builders, Waymaker, One Person Corporation. Lahat sila yan ang sabwat-sabwat. Hindi yan naglalakas ng loob kung walang kasabwat sa BIR, sa DPWH. Lahat yan sabwatan. Spangled Banner na daw yung kinanta ni Bergamot. Alam nyo, I'm with my friends right now and we're talking about the Philippines. We're talking about you, yung ating mga palangga. Siyam, sabi ni Bea Alice Diary, siyam daw yung kay Diskaya. So ilan kaya ang hawak ni Sandro Marcos at ni Yeye Vivas? Ilan ang hawak ni Francis Lloyd Tichua? Lahat, kawawa kayo. Kawawa kayo. You have to get out. Lumabas kayo sa kalsada, ipaglaban ninyo ang bayang Pilipinas. Dahil kumakanta naman kayo sa mga flag ceremony ninyo. Okay? Ang mamatay ng dahil sa'yo.
Dibdibin nga natin. Nakakalungkot, ano? Sobrang nakakalungkot buhay nyo dyan Palangga. Ang iba sa inyo, pamilya nyo, may sakit pa siguro ngayon. Wala nga kayong pambiling sabaw, soup, man lang sa mga asawa nyo kapapanganak lang dahil wala kayong pera. Oh. Ano ang kinakanta nyo dyan? Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Diba? Perlas ng silanganan. Kinakanta natin, parang my beloved Philippines. Okay? Kaya tinatawag na tayong Pearl of the Orient, diba? Alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Umaalab ang iyong puso, ang ating puso. Di ba? Sa dibdib mo'y buhay. Ang ibig sabihin yan, nagpaparamdam o nagpapahiwatig ng pagiging patriotic o pagmamahal mo sa bayan mo. Umaalab ba ang puso mo? Buhay ba yan sa dibdib mo? Hindi. Kasi kung umaalab ang puso mo at buhay sa dibdib mo ang pagiging Pilipino, matagal nang wala si Marcos Jr. Dapat nauna na ang AFP at ang mga kapulisan dahil sila ang tagapagtanggol ng bayan. Pero ang umaalab sa puso nila, ang pangawat, ang makabili ng Hermes, ang mga putang inang mga pangit nilang mga asawa at mga anak. Na kahit bihisan mo man ng Hermes, ang mga ilong sarat pa rin. Kailangan pa magparitoke para gumanda mga buwaka ng ina. Pero kahit magparitoke, nget pa rin. Sa manlulupig, di ka pasisiil. Really? Anong ibig sabihin ng manlulupig na ito? Hindi lang ito banyaga. Manlulupig, yang mga kontraktor, si Saldico, si Tambaloslo, si Martin Romualdez, si Lisa Tanas, si Amy Marcos, lahat ng mga tawatang politiko, sila ang manlulupig. Tapos sabi nyo dito, araw-araw tinuturuan sa mga anak, sa manlulupig, di ka pasisiil. Bakit ganyan kayo? Ayaw nyong lumabas kasi ayaw na naming lumabas na kasi pare-pareho lang naman yan. Magnanakaw din naman yan. Magdadadakdak ako ng isang araw, sayang yung trabaho ko, 2 araw, magtrabaho na lang ako. Then you are not a patriotic Filipino. You are nothing. Walang silbi ang buhay mo. Kung ayaw mong maglakas ng loob, lumabas, para tugisin ang mga manlulupig, huwag kang kumanta ng lupang hinirang kung hindi mo ito isa sa buhay. Dahil ako, kahit nasa Amerika ako, isinabuhay ko. Literal. Nakita niyo yung bakbakan namin ni Trillanes? During that yan, nagba-viral ngayon, 2018 pa yan. Nung time na yan, kung yun ay sinapak ako doon o binaril ako doon, patay na ako. Hinarap ko sila head-on. Yang tagtalawan na Trillanes na yan, head-on. Head-on. Hindi lang sa social media. Dahil nung time na yan, ipinagtanggol ko ang pamunuan ni Pangulong Duterte kasama si Bangag. Dahil umiikot si Trillanes sa buong iba't ibang bansa para sirain ang Pangulong Duterte. Actually, at ang Marcos nung time na yon. Pero hinarap ko sila. Nilusob ko sila sa teritoryo nila. Actually, hindi ko naman nilusob. I was there to ask questions. I did not intend, para manggulo. Nakita nyo naman yung video. Kasi, isinasabuhay ko ang lupang hinirang na kinakanta ko simula nung bata pa ako. Ang sabi pa dito, ng kanta natin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. 'Di ba? Ang sarap kasi ng dagat, ng dagaragatan natin ng bundok, simoy ng hangin at sa at sa langit mong bughaw. Ano ang pinapaliwanag dito?
ito ay isinasalarawan mo kung gaano kaganda ang Pilipinas. Pero nai-enjoy nyo ba ang ganda ng Pilipinas? Sabi dyan, no? Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. Ano na-enjoy nyo? Baha. Baha, baha, baha. Dahil ninanakaw nila ang pera ninyo. O di, okay lang din kayo. Huwag kayo lumaban. Hayaan nyo na yung mga anak ninyo, paulit-ulit na lang ang cycle ng buhay. It's your life. It's not my life anymore. My life is here. Sabi dito, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Okay? Ano ibig sabihin? May dilag. Ano? May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Okay. Nagre-representa paglayang minamahal. Ang ibig sabihin nito, mga palangga, may dilag ang tula, it's like freedom. Di ba? It's like yung kagandahan ng ating bayan, di ba? Ang kagandahan ng ating bayan ay nakaka-proud nakaka-proud bilang Pilipino because we have this kind of country. Parang yun ang ibig sabihin nitong kantang ito, di ba? Pero what are you doing? Pinababayaan nyo lang, nababuyin nila, nakawan nila, lahat. Then, wag nyo na, alam nyo, kung ako sa inyo, sabihin, wag nyo na ipakanta to sa mga anak ninyo. Kung hindi nyo lang isa sa buhay. Bullshit. Kanta-kanta ka pa, hindi mo naman isa na buhay. Huwag na kayong kumanta. Sayang lang yung oras nyo doon. Mag-plug ceremony, magpanunumpa, sa tawat-tawat pa tayo. Meron pa ba panunumpa? Panatang makabayan. There's no such thing as makabayan anymore during the Bangag administration. Kasi kung makabayan kayo, wala na si Bangag. Yan ang katotohanan. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. O yan. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ano yan? Ang kislap ng watawat nagrepresenta sa tagumpay. Tagumpay ba tayo? Kislap ng watawat, tagumpay na nagniningning. Nasaan ang tagumpay? Tagumpay ba kayo? Tagumpay sa baha? Tagumpay sa korupsyon? Tagumpay sa krimen? Tagumpay sa pulburon? Ang presidente nyo, Adictus Benedictus? Ang tagumpay lang, ang mga kawatan. Finoflaunt ang lahat ng mga designers nila, pa-helicopter nila. Oh my God, Lord. Ano nangyayari sa inyo? Wala kayong pagmamahal. Hindi kayo makabayan. You're not patriotic. Stop singing Lupang Hinirang. It's BS. Walang kwenta. Ulit na naman, yung mga anak nyo, kinder pa lang turuan nyo, anak, kantayin natin. In-explain nyo ba sa anak nyo kung anong ibig sabihin ng mga kanta-kantang ito? Ang bituin at araw niya'y kailan, pamay di magdidilim. Di ba? Ang bituin at araw niya, kailan pamay, hindi magdidilim. Okay? Parang ibig sabihin nito, ang bituin at araw niya, kailan pamay, magdidilim. Okay. So, yung sinasabi niya dito sa ating flag, ito ay parang kahit kailan dapat hindi magdidilim ang ating kalayaan, okay? Ang ating kalayaan at pag-asa para sa inang bayan. Pero totoo ba itong kantang ito? Madilim na ang buhay nyo. May pag-asa ba kayo? Wala na. Kaya itong ang bituin at araw niya, kailan pa hindi magdidilim, madilim na. Hindi ba madilim ang bahay niyo? Puro putik. Pinasok kayo ng baha. Kahit si Carlos Lolo, yung kanyang bahay, pinasok na yung ng baha. Nakita ko sa balita. Lupa ng araw ng luwal, hatit pagsinta. Oh my God. Lupa ng araw ng luwalhatit pagsinta. Anong ibig sabihin na to? You are giving honor. Luwalhati. Okay? Binibigyan mo ng honor ang iyong bayan. Di ba? Pagmamahal. Mahal mo ba ang bayan mo? Nagdidilim na nga sa sabi ni Aurora Quezon. Buhay ay langit sa piling mo.
Really? Heaven ba ang buhay nyo sa Pilipinas? I-impyerno ang buhay nyo. Dapat ang ano dito, ang baguhin nyo yung kanta, buhay ay impyerno sa piling mo. Impyerno ang binibigay sa inyo. Ano kayo kumanta? Sabi niyo sa mga anak ninyo, anak, huwag na kayo kumanta ng lupang hinirang. Sabihin mo kay teacher, tanong mo kay teacher, teacher, isinasabuhay ba natin ang lupang hinirang? Pag hindi natin isinabuhay din, stop that crap. Aming ligaya na pag may mang-aapi. O, ano ibig sabihin yan? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Okay. Aming ligaya na pag may mang-aapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. You are taking the highest pride ever na ipagtatanggol mo na kapag may mang-aapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Did you try to defend your country? Did you? Wala. So wag nyo nang kantahin yan. Walang mangyayari sa buhay nyo sa Pilipinas. Ako, tanungin nyo ako, ikaw Maharlika, nasa Amerika ka, ginawa mo yan? Yes. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Dahil sa mga expose ko, ang tutusin, ano nga ba? Sabi nga naman kaibigan, ano ba yung ginagawa mo? Claire, you're doing a good, good life here in America. Bakit ano ka dyan sa politika na yan? Ang dami nagsasabi, hindi ka ba napapahamak ka, ganito, ganyan. Death threats. Cases after cases. Head-on na pakikipaglaban. Ilang beses ba ako nag-head-on? Raisa Robles, dating anti-Marcos, ngayon na nahimik na. UCLA incident, remember that? Pumunta ako doon, umattend lang naman ako nung time na yon. Ilalabas din natin yung mga previous video na yan. Pumunta ako dahil nagpapakalat sila ng numbers ng mga nangamatay noong panahon ni Pangulong Duterte. Pinigil din nila ako, ayaw nila ako pagsalitaan. UCLA, ando doon si Chris Lam. I remember that estudyante pa lang siya. Hindi pa niya ako kilala. Ang sabi sa akin, hindi ako pwede magtanong kasi hindi daw ako estudyante ng UCLA. It just so happened during that time, I am taking short courses sa UCLA. Kaya hindi nila ako napalabas. At nagwagi tayo doon. Trillanes. Yung nilusob ako ng mga NPA, ng mga Dilawan, 2018, alam nyo yan? Dahil akala nila nung sa birthday, Christmas party dyan dito sa temple sa LA. Nilusob nila ako. Hinarap ko sila head-on. Dahil akala nila si Senator Bato, general pa lang si Bato noon. PNP chief pa lang siya nung di pa yata sa senator. Yeah, 2018, wala pa election noon eh. Nilusob nila ako. Ando doon, hinarap ko yung mga NPA. Ilang pagkakataon. Ano pa gusto nyo? Kailangan ba makipagsaksakan ako sa kanila para maniwala kayo na isinasabuhay ko tong lupang hinirang? Minsan, ang daming tatansahan, hindi mo pa pinagsisihan yung mga ginagawa mo na dapat, katulad yan, hindi ka makauwi ng Pilipinas dahil papapatay ka ng Bangag Marcos. No. Unang-una, I enjoyed my life in the Philippines. Ngayon, uuwi ako. Ba't naman ako uuwi? Baha? Sino pupunta sa Pilipinas? Baha, corruption, red tape, lahat. Kung wala kang connection sa Bangag, kawawa ka. Ba't ako uuwi ng Pilipinas? Para lumubog sa baha, katulad nyo. Enjoy ko na lang buhay ko dito sa Hawaii. I'm celebrating my birthday month with my wonderful people, wonderful friends. Bakit ko isasawsaw ang paa ko sa baha? Magka-alipunga pa ako. Magka-leptospirosis pa ako. But I am fighting for you guys. Sana mahawa man lang kayo ng konting tapang sa mga ninuno natin. Palitan nyo na yung lupang hinirang. Lupang hinarang, okay? Lupang binabaha. I don't know. Now, look at abangan natin itong sa ICC. Too much, actually. Nagbasa ako ng mga balita. Kulang yung time ko. I'm celebrating my vacation.
Ang dami. But if I have time later, I'll talk about it one by one. Lacson binuking ang 51.8 billion insertions sa 2026 budget. Escudero sinusulong ang negative list para mapigilan ang mga walang kwentang proyekto ng DPWH. Pero i-audit muna natin sila, yung kanyang asawa. Yun na nga, yung basa ko kanina, ICC naghigpit sa mga bumibisita kay President Pangulong Duterte. Basahin ko nga to. Pinagbawalan na ng International Criminal Court ang pamilyang Duterte na ikwento sa labas ng pasilidad ang mga napag-usapan sa pagbisita nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Demo, suppression na naman ito. Ayon kay VP na naghigpit na ang ICC sa kanila kaya hindi na ito naikwento sa mga supporters ng ama na naghihintay sa labas ng pasilidad ang pagkakwentuhan. Tiniyak na lamang ng Vice Presidente na buhay pa rin ang dating Pangulo at maganda ang lagay ng kalusugan habang ito ay nasa detention sa The Hague, Netherlands. Sa ngayon ay naghahanda na ang legal team ng ama para sa confirmation ng cases na gawin sa darating na September 23. O maganda nga yun. Maganda nga yun. O, ano nang iuulat ng mga bataan ni Amy? O, wala nang update kay Pangulong Duterte. Actually, dapat si Inday Sara, hindi na siya naglalakad-lakad dyan sa DAI. Si Inday Sara, hindi na siya naglalakad-lakad dyan dahil matsyempohan ka ng mga NPA. Oh. At yung mga nasa loob dyan ng Duterte set, may mga rebelding NPA dyan na aligned. Meron dyan, I think, pangalan, Certain Grace, I forgot the name, na nakikipag-chami-chami dyan sa mga walang kakwenta-kwentang nagpapanggap na para daw sa bayan. May certain pangalan, I just forgot yung kanyang apelyido. Certain Grace na chami-chami kila Chipmunk. Lupang sinumpa, sabi ni Hans. I love that. Lupang isinumpa. I think yung dapat ang pangalan. Huwag na lupang hinirang. Lupang isinumpa. Pagbalik ko ng LA, Hans, gagawa ko ng lyrics sa lupang isinumpa. Palala mo sa akin yan lagi. Pagbalik ko. I have like weeks here in matagal ako dito sa sa Hawaii. Okay? So, dapat talaga hindi na naglalakad-lakad dyan si Inday. Matsyempuhan siya dyan. Pati si Kitty. Well, may mga bodyguards naman sila. But you don't. Ako, I'm just worried. Kasi, although si Inday free, talagang nakita ko siya naglalakad siya dyan. Lupang nilubog na. Pwede rin. Bergamot, pwede rin. So, ngayon, ano nang i-update nila? Diba? Dorina Villa, thank you palangga. Salamat po sa pagmalasakit para sa ating bansa. Thank you. Ano na i-update ngayon ng mga bataan ni Amy at mga double agents? Kaya ba nilang banggain ito? Kaya ba nilang pag-usapan si Lisa Tanas, si Bangag na nasa likod ng lahat ng ito? Kung wala nang ulat kay Pangulong Duterte, ano nang gagawin nila? You have, mag-isip kayo. These people, lupang niyorakan, sabi ni Moonview. Maganda rin. These people sa Hague, halos lahat vlogger na, di ba? Halos lahat vlogger na. Nakita na, that is okay. Ako naman, wala naman akong problema. But after PRRD, what's next? Meron ba silang pinaglalaban? Lumaban ba sila ng head-on, katulad ni Maharlika? It's your call, darling. Kung nagpapaniwala kayo sa mga taong ito. Yes. Alam mo, yung Duterte Street, ginawa nilang tindahan yan dyan. May mga nagbibenta, may kung ano-ano. It's so cheap. Kaya tama na lang siguro yan. At least makapagpahinga si Inday Sara, sa bisita. Tsaka stressful din sa kanila yan eh. Yung nakita nila si PRRD na malungkot, na nakakulong, at hindi natin alam, butot balat na, alam mo, syempre they're trying to, lalo na si Inday, hindi ipapakita yung emotion niya. Hindi man mag-iyak-iyak yan dyan sa TV na kawawa naman si Papa ko, ganito, ganon. O pa ipapakita niya na strong siya, which is very strong naman siya. And I think that's good. May mga nagbibenta ng kipay. Pumpkin diamond. Oo nga, may nagbibenta ng kipay, Hanggang social media lang sila. Okay, sabi ni Going Abject. Kaya nga, ako, hindi ko na kailangan ibenta yung sarili ko sa inyo na maniwala kayo sa akin kasi matapang ako, Alam mo yung tapang, hindi yan pinagyayabang. Ginagawa yan. What you see is what you get if ang tao matapang.
Hindi mo kailangan sabihin, matapang ako. Hindi mo kailangan maglatas ka ng boses. I told you so! Si Maharlika ang sisira sa mga Duterte. Ulul, bugaw! Di ba? May nagsasabi, I told you so! Si Maharlika, sinabihan na siya ni, ano ba sinasabi niya? Na huwag ilabas ang pulburon. Naglakas pa ng boses ang putang ina. Bugaw lang pala. Hindi ang isang bugaw ang magpapabagsak kay Maharlika. Bugaw, 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 bugaw. Nakakatawa lang, ano? Huwag kayo maniwala kay Maharlika. Ed Maharlika, dahil siya ang sumisira kay Pangulong Duterte. Huwag kayo maniwala sa bugaw. Dahil ako wala akong binubugaw. Eto, napatunayan na nang bubugaw. My God. I hate drugs. Ay, mga hita, gising na. Rarampa na tayo. Nakaready na ba yung mga outfit? Benta ng t-shirt si Alpot, PRRT book, pinagkikitaan. I've said that. It's up to you, darling. Ang dami, ano yan sila eh, nagsanib puwersa na yung mga alagad ni Aimee. Alagad ni Bangag. Huwag kayo maniwala kay Maharlika. Siya ang dahilan kung bakit, ayan, kung bakit, ano tawag dito? Kung bakit nakulong si PRRD. Para mga gago, no? Ako daw ang dahilan kung bakit nakulong si PRRD. Putang ina, huwag yun ang paniwalaan si Maharlika. I told you so. Gumaganon-ganon pa si Bugaw eh. Putang ina, Bugaw. Ilan bang kipay ang binenta mo? Tanginan nyo. Benta-benta kayong kipay. Panahon pa lang ni Pangulong Duterte sa Malacanang, nagbebenta ka na ng kipay. Tigilan mo nga ako. Ilang kipay ang binaligya mo? Ilang bilat? Shut up. Diba? Gumagamit pa kayo ng pangalan ng Diyos. Mga alpot. Ilang bilat ang gibaligya nyo? Kawawa kayo kung magpapaniwala kayo sa mga taong to. Ako ba, may binenta ba ako dito sa inyo na bilat? O ano? Well, Hi, RJYC Vlog, Gora na sa The Hague. You'll never know. Lalapag na yung eroplano kung karag-karag. Right, Jollibee? Ba't nabuhay na naman tayo sa Facebook? Nakalagay dito, wala daw tayo sa Facebook, tapos may nagko-comment from Facebook. Mga hypocrites talaga, pero mga yawa ang Diyos nila. Alam nyo, patanungin nyo ako, kunyari kayo nagbablog. Dati si RJYC Vlog. Ano yan eh, nagbablog-vlog. Kayo mga vloggers na mga, ano tawag dyan? Yung, nagsisimula, umuusbong pa lang. Tanungin nyo ako anong sekreto sa pagbablog para magtagal ka sa industriya. Number 1, huwag ka magbugaw. Number 2, huwag ka magpabayad sa politiko. Katulad nila Bugaw at ng mga alpot. Number 3, huwag kang bumikaka. Number 4, huwag kang double agent. Well, number 1, no. Seriously, you have to be yourself. Dapat katotohanan ka lang. At number 1, on top of that, you have to be patriotic. You want to be what? You have to speak up dahil yun yung nararamdaman mo. May kumakatok ba sa atin? Dahil yun yung nararamdaman mo. Dahil mahal mo ang bayang iniwan mo. Meron bang gumawa sa mundo ng vlogging? Tignan mo si Taning, nasaan na? Dati, kalulu, kawawa po ako. Wala po akong, may Taning na po ang buhay ko. Naawa ako sa kababayan.